Namatay sa sunog sa Santa Cruz, Davao del Sur ang isang buntis at dalawa niyang anak. Nagkaroon daw ng pagsabog bago sumiklab ang apoy sa bahay ng mga biktima. Posibleng problema sa linya ng kuryente o nag-overheat na appliance ang sanhi ng sunog. Makibalita tayo kay John Bautista ng GMA Davao. Makikita sa videong kuha ni Giging Cubal ang paglamon ng apoy sa ilang bahay sa Barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur. Ilang minuto pa ang tumagal bago dumating ang mga bumbero. Matapos nito, nadiskubring naiwan sa isa sa dalawang nasunog na bahay ang isang 8 buwang buntis at dalawa niyang anak. Nasa ikalawang palapag sila ng kanilang bahay nang sumiklab ang sunog. Nakilala ang buntis na biktima na si Jinjin at ang anak niyang isang 3 taong gulang at 1 taong gulang na babae. Nagtamo naman ng mga paso sa katawan ang ama ni Jinjin. Ayon sa ilang residente, may narinig silang pagsabog mula sa bahay ng mga biktima. Posibleng problema raw sa linya ng kuryente o nag-overheat na appliances ang sanhi ng sunog. Nanibuto, ma'am, mga kuwan. Sa ila siguro itong mga appliances babaw. Nadiri mo ko nagkaon, nakita na ko ang kayo, dako na kay kayo. Akong pamilya, ako pong giuna. Apil kayo nga mga dagan ng pamilya, kung pag-ground sa kurintin, dagan na po gumot. Lumabas sa investigasyon ng mga bumbero na bago pa sumiklab ang apoy, posibleng na kuryente pa ang mag-iinang biktima. Posible sa aircon. Posible po. Kay daghang mangong revelation nga akong nakuan. Gikan daw sa ibabaw sa Kisamin, ibaba ang kuan, ang kalayo, kay pag-abot atong caretaker. So ang nahitabo, ilang tan tabangan, mo kuantan isave na, pero di naman sila kay ang gikan daw sa Kisame, nagkatagak-tagak naman kalayo. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Tinatayang mahigit sa 1 milyong piso ang halaga ng mga napinsala sa sunog na tumagal ng 1.5 oras. John Bautista, Nagbabalita, Pilipinas. Naospital ang 7 taga-Pidig, Ilocos Norte dahil sa pananakit ng tiyan at pagsusuka. Hinihinalang nalason ang mga biktima matapos kumain ng kabuting nakuha nila sa bundok. Makibalita tayo kay Manny Morales ng GMA Ilocos. Hinihinalang nalason sa kinaing kabute ang 7 magkakamag-anak sa Pidig, Ilocos Norte. Ayon sa isa sa mga biktima, inulam nila sa pananghalian ng kabuteng nakuha nila sa bundok. Makalipas ng 30 minuto, nakaramdam sila ng pagkahilo at matinding pananakit ng tiyan at pagsusuka. Nahilo po ako tapos nasusuka. Ganon din po yung naramdaman ng asawa ko po. Agad silang nagtungo sa ospital para magpasuri. Ayon sa doktor, posibleng nakalalasong kabute ang nakain ng mga biktima. Probably secondary to mushroom poisoning. Inaalam pa kung anong uri ng kabute ang nakain nila. Sa ngayon, inoobserbahan ng mga pasyente pero nasa maayos na silang kondisyon. Muli namang nagpapaalala ang mga otoridad na huwag basta-basta kumain ng kabute na nakikita lang kung saan-saan. Manny Morales, Nagbabalita, Pilipinas. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Isa ng bagyo ang binabantayang low pressure area sa Philippine Sea, hinapinangalanan ng Pag-asa na Bagyong Inday. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng Tropical Depression Inday, 870 kilometers silangan ng Aparig, Cagayan. Mayroon itong lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at kumikilos sa bilis na 15 kilometers per hour pahilagang kanluran. Sa track ng ahensya, hindi ito maglalandfall at sa ngayon ay walang epekto sa bansa. Sa Biyernes, lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Bukas, uulanin ang western section ng Luzon, lalo ng Mimaropa region, base sa datos ng The Weather Company. Ang ulan, dulot ng monsoon trough o yung pagsasalubong ng hanging habagat at hanging nagmumula sa hilagang silangan. Ang kanlurang bahagi ng Visayas, makararanas din ng hanggang katamtamang lakas ng ulan. Habang sa Mindanao, mas maaliwalas na panahon ang asahan bukas. Delikado pa rin pumalaot ang mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat sa western seaboard ng Southern Luzon at eastern seaboards ng Visayas at Mindanao kung saan may nakataas na gale warning ang Pag-asa. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo.